pinapabilis at pinapaginhawa po ng ating ahensya yung araw-araw na pagko-commute. Alam naman natin sa init ng panahon. Sino ba naman ang hindi magiging aware sa El Nino ngayon? Talagang napakainit. Ang magaling yung naging desisyon or naging hakbang ng ating Pangulo regarding para sa ating mahal na Pangulo, salamat po na binigay niyo po ang pangangailangan para sa taong bayan. Amin po ibinahagi ang ilan sa ating mga kababayan ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. panglabanan ng El Nino. Ito po ang kanilang naging reaksyon. Sino ba naman ang hindi magiging aware sa El Nino ngayon? Talagang napakainit. Yun po, ang katanungan ko po, kasunod na katanungan, kayo po ba ay pabor sa naging hakbang ng Marcos administration para po mabagsan ang problema sa El Nino? Ako, very satisfied ako sa mga hakbangin na gusto mangyari ng ating Pangulo kasi nabasa ko to nung isang araw, kasi ako yung tipong nagbabasa ako ng mga mabubuting balita dahil alam ko naman na ang ating Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para sa ating bayan. Nabasa ko pala doon na meron siya mga water treatment na pinasinayaan kung saan na yung kakarampot nating tubig na marumi ay maaring malinis upang maging tubig inumin natin. Tapos meron din siya sa Davao na irigasyon doon na patubig. Ganon din sa Wawa Dam. Kumbaga, maraming ginagawa ang ating Pangulo na na hakbang upang maibsan itong El Nino. Sa katunayan nga alinsunod dito sa kanyang mga pinatupad nabasa ko rin na 1% na tumaas ang ating rice production. Ibig sabihin nito sa kabila ng ating nararamdaman na El Nino nagagawan ito ng paraan ng ating Pangulo. Ayun. Hi ate, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Taga saan ka po ba? I'm from Davao City, Mindanao, and reside here in Antipolo City. Okay. At ito nakarawas ng mga water interruption at saka electrical interruption? Yes, especially sa Davao. And since hindi pa naman ako naka-experience dito sa Antipolo, but in Davao City maraming beses na. Ilan sa mga proyekto ng Marcos administration ang napasinayaan na bilang tugon sa lumalalang El Nino phenomenon. Kabilang dito ang Wawa Dam bulk water supply para serbisyohan ang NCR at ang Rizal na mayroong 500,000 na household. Gayon din ang poblasyon water treatment plant sa Muntinlupa upang serbisyohan ang mahigit 1 milyon na household sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Cavite. At ang Davao City bulk water supply upang serbisyohan ang mahigit 300,000 household para sa 7 barangay ng distrito ng Davao City. Ang masasabi ko lang po, at least ginagawa nila ng paraan masolusyonan yung problema natin, especially sa El Nino, which is yun po yung pangunahing problema natin, isa sa mga pangunahing problema ng Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila, kundi especially sa Mindanao, whole nationwide po. And ang magaling yung naging desisyon or naging hakbang ng ating Pangulo regarding sa paggawa ng dam, which is pangkalahatan na po yun. And ang isa din sa mga is sana masolusyonan din po yung mga magiging apektadong mga barangays doon. Syempre, pag gagawa ka ng dam, malaking proyekto po yun. And sana before is pag-isipan mabuti kasi marami ding maapektuhan na mga mamamayan natin. Ayan, salamat. Ma'am, paano po, na-experience niyo po ba magkaroon ng water interruption, electrical interruption sa inyo pong barangay community? Sa amin po community, hindi pa po namin naranasan na may interruption po sa water at saka electricity. Kasi po, medyo okay pa naman ang mga supply doon. Pero pag halimbawang po sila, na i-interrupt nila, kailangan po pinapaalam na po sa barangay para makaipo na po at makaredy na po yung mga tao. Ma'am, regarding po sa El Nino phenomenon, kayo po ba naranasan nyo yung sobrang init ng panahon? Oo, sa panahon ng summer talagang naranasan na po natin sobrang init sa panahon ngayon. Di ba? Nasa init, no? Kasi ito naman, no? Pero ang ating gobyerno po ay mayroong mga project para kahit pa ay maibsan ang kinakarap nating sobrang init ng panahon, ano? Ito po yung mga proyekto ng pamahalaan tulad ng Davao City
bulk water supply system, ang Wawa bulk water supply system na makikinabang ay ang Rizal at ang Metro Manila, at ang isa pa dito ay yung poblasyon water treatment plants na sa Muntinlupa. Ito na ang makikinabang ay ang Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at ang Cavite. So sa lahat ng mga ginagawang hakbang ng ating pamahalaan, ikaw po ba ay conforme? Para sa akin, kumpurpin po ako dyan kasi maibsan po natin yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw natin tulad ng tubig. Marami na po tayong sources na supply para hindi tayo maubusan ng tubig. Magpaligo tayo araw-araw. Magiging fresh naman tayo araw-araw na hindi tayo mainitan. At marami na tayong sources pagkukuhanan. Ano po ang masasabi niyo sa ating mahal na Pangulo? Para sa ating mahal na Pangulo, salamat po na binigay niyo po ang pangangailangan para sa taong bayan na maanuhan po nila, magamit nila pang araw-araw na tulad ng tubig at saka kuryente, at naibigay niyo po lahat na para sa kanila. Atin pong maapanayam si MMDA Deputy Officer in Charge Gabriel Go para sa Special Operation Group Strike Force. Ang ating pong gobyerno ay nagkaroon ng mga proyekto para po maibsan ang problema natin sa El Nino. Isa sa mga programa ng ating gobyerno ay itong paggawa ng mga water treatment plant dyan sa Muntinlupa, sa Davao City, yung bulk water supply system, sa Wawa bulk water supply system, at sa lahat ng ito po ay para po matugunan ang problema sa El Nino. Ang MMDA po ba, ano po ba ang naging programa para po maibsan yung dinaranas ng mga commuters regarding sa El Nino? Well, unang-una makikita naman natin as regard to the transport sector, sa kalaban ng hindi lang po yung mga nagko-commute but also yung mga nagmomotor po. So unang-una po dyan, andyan po ating bus carousel, sa EDSA bus carousel, na kung saan napakadaming bus stops po na nakalagay po dyan all throughout EDSA, na kung saan shaded po ito, yung mga buses na sinasakyan, air condition. So from there po, makikita natin na talagang sincere at talagang it's for public service ang ginagawa ng ahensya. So yung mga stations na binababaan po ng ating mga commuters, it's very conducive po yan. Mostly tulad po niyan, meron po tayo sa may main avenue na kung saan napakalapit ito sa mga malls po at sa mga ibang transport services tulad po ng mga jeepney stops. So hindi na po sila maglalakad ng malayo. So malapit na lang po kahit paano mapabawasan po yung exposure nila sa init ng araw. And maidagdag ko na rin po, when it comes to the heat or yung init ng panahon, isang kalaban din po dyan is yung dehydration or yung heat stroke. So with the leadership of our chairman, tayo po ay nakapagpatupad na tinatawag po natin 30-minute heat stroke break para sa ating mga enforcers o ating mga field personnel, na kung saan they are allowed to take 30 minutes of water break para po makapag-replenish sila and rehydrate para sa mga duties po nila. And aside from this, hindi lang po ito para sa ating mga enforcers. Ito po ay open para sa mga public, sa mga commuters, sa mga nagmumotor. Kung sila po ay nakaranas na kailangan po nila ng tubig, ready po yan all throughout the major thoroughfares such as EDSA, Commonwealth, C5. May nakaset up po tayo ng mga water stations. And aside from that, para pangalagaan din po ang health ng ating mga enforcers at ating mga motoring public, meron po tayong mga sinet up na health stations na kung saan pwede pong magpa-BP check ang ating mga enforcers at ating mga motorista kung they think na nangangailangan po sila ng tulong.